Ano nga ba ang natutunan mo sa time machine kung ibabalik mo ang mga previous na nangyari sa buhay mo? Kaya panoorin mo itong video na to na siguradong marami kang matutunan dito sa video na to. Hello guys, good morning, good afternoon, and good evening sa lahat. For today's video ay ang pag-uusapan natin ang time machine. Ayan, pag-uusapan ko ang time machine ko guys sa nakaraang taon o nakaraang taon pa. Kaya ibabahagi ko po kung ano yung mga nangyari nung nakaraang taon o nakaraang buwan, mga ilang taon na nang nakalipas ay pag-uusapan ko guys. Yun na nga guys, pag-uusapan natin yung mga time machine. Okay, yung mga nangyari noon guys, hindi na natin pwedeng ibalik. Kasi kapag nangyari na, hindi na natin talaga mababalikan. Kumbaga, ang tawag dun, memories with learn. Kumbaga, memories na may natutunan ka sa mismong nangyari noon. Diba? Kaya, kung ikaw guys, siguradong ikaw, marami ka na experience noong nakaraang panahon, noong nakaraang taon, nakaraang buwan, kung ano man nakaraan yan, mga dekada. Kung halimbawa, pagbibigyan ka ng pagkakataon na ibalik ang mismong panahon noon ng time machine slot, bibigyan ka na ano ang babalikan mo, ang pinaka the best na gusto mong balikan. Ako guys, ang pinaka the best na babalikan ko, yung mismong nangyari na magiging masaya ako, magiging masaya ang pamilya ko, at gusto kong balikan yung mga nangyari noon na talagang na swerte ka na pero nangyari na sobrang masaya, nangyari noon, gusto kong ibalik yun. At tapos, gusto kong ibalik yung kailangan ko na talagang yung parang maghigpit, parang gano'n maghigpit sa mga nangyayari, parang natutunan ko, parang gusto ko nang ibalik yun at gusto ko agad-agad maayos ko na agad. Yung gusto kong palabasin guys yung nangyayari kasi sobrang dami mo naman ang mangyayari, talagang sobrang lahat, pinagdaanan mo lahat, malakas, hirap, sarap, at saka mga kalungkutan, kasawian, lahat na nangyari doon, sigurado na marami po akong mga natutunan. Ikaw, sigurado sa nakaraan na nangyari, marami kang mga experience na nangyari, di ba? Sigurado yan. Pero hindi mo lang ibabahagi sa mismong Facebook page mo o profile mo kung ano yung mga nangyari. Kasi nga, mahihiya ka pa na gusto mong ibigay, gusto mong ipabulgar sa mga buong mundo, di ba? Kaya marami po akong mga natutunan mula noon na nangyayari talaga sa akin. Kaya naging aral sa akin to. Kaya ako, mula ngayon, ay siyempre, hindi pa rin nangyayari. Wala pa rin changes. Nandito pa rin ako sa mundo ng social media. Pero gusto ko ma-inspire yung lahat ng mga taong gustong maging isang content creator o maging isang vlogger. Alam ko, marami po kayo natutunan sa aking mga pinagsasabi. I hope, sigurado po, marami po kayong matutunan sa video na to na sobrang hirap. Yung gusto mo na lang puro sarap lang, pero kailangan din natin di ba, kung may sirap, may sarap. Kumbaga hirap, kung mga pinagtrabahuan, may mga nangyari noon, talagang marami kang mapapagdadaanan na sarap. Pero kailangan maging isang mabuting tao ka. At siyempre, alam mo naman, yung mga ibang tao, hindi natin masisisi kung ano yung mga sinasabi nila, mga ganun, di ba? Pero ang mas magandang gawin natin is, hayaan na lang natin, gumawa na lang tayo ng mabuti, malay mo, di ba? Si Lord nang bahala ang mag-uusga kung ano yung mga nangyayari sa buhay mo, di ba? Pasalamatan na lang natin kung ano yung mga nangyayari at kung ano yung meron, yun ang sa Tagalog kasi tao ay sa Kapampangan kasi pagdamutan me, sabi na pagdamutan me ing neto nga bage unano yung atid ka, sabi natin kawalan me kung nano yung atid ka o may kakawalan ing alaka, sabi natin di ba? Sa Kapampangan, alam nyo ko sa mga Kapampangan, naintindihan nyo yun. At syempre sa lahat po ng mga Tagalog, kayo na pong bahala kung ano yung gusto nyo palabasin. Kung naintindihan mo yun, ikaw nang bahala. Maraming salamat sa pagkaintindi. Ayun na nga mga nangyayari sa nakaraan nakalipas. Alam ko mga content creator, marami po kayong pinagdaanan. Parang ayaw nyo nang sumuko, ayaw nyo nang sumuko sa mga nangyayari kasi
nasimulan mo na, siyempre kapag nasimulan mo na, kailangan mo tapusin. At iniisip mo doon, meron kang goal, may objective ka, kung ano para saan itong ginagawa mo. Ganun lang guys. At siyempre, mag enjoy ka kung ano yung mga ginagawa mo dito sa mundo ng social media or sa mismong content creator. Diba? Diba tama ako? At siyempre, hindi lang yun guys, gusto mo rin kumita. At siyempre, sa pamilya mo, gusto mo rin makatulong sa ibang tao. Diba? Ganun lang naman yung pinaka-aim nating lahat, di ba? Although sabihin mo na yung kasikatan is given na yan, pero depende na lang kung paano mo dalhin yung kasikatan na yan. Kaya masasabi ko lang po is bilang isang content creator o mga ordinaryong tao o mga content creator, mas maganda maging humble pa rin kayo sa mga ginagawa nyo. Kailangan meron kayong ibigay ng informasyon sa mga taong nakapollow sa'yo at bigyan mo sila ng pagpapahalaga. Lalo na yung mga followers mo na laging nakasubaybay sa'yo. Yun ang pinaka-the best na pwedeng alagaan mo sila. Okay? Yun lamang po. At syempre, nice ko muna magpasalamat ang aking shade kay Doc Lexi. Ayun, kung gusto niyo pong pumunta doon sa kanyang magpa-check up, pre-check up, pumunta lang kayo sa Tarlac Optical Clinic inside Butterworld po sa F. Taniedo. At syempre, nice ko rin magpasalamat sa lahat po ng mga Team Zombie. Ayun, maraming salamat sa mga Team Zombie. At sa lahat po ng mga sponsor. At sa lahat po ng mga followers. Okay? Maraming salamat po. At sa lahat po ng mga bago dyan, please, pakipollow nyo po itong video. Pakipollow nyo po ako at i-share nyo po itong video na to. At kung may natutunan ka, mag-comment ka dyan sa baba kung gusto mong i-share kung ano yung mga nangyayari sa iyo nung time na machine na kumbaga parang yung nakaraang panahon ng hapon o panahon ng ano. Kung may matutunan ka dito sa video na to, mag-comment ka dyan sa baba. Okay? Maraming salamat and God bless.